Ayan po. Maraming memories na hindi makakalimutan. Diba? Sa dami. But si Ricky, basta pagka may mga gatherings at may kantahan, Huwag mong bigyan ng mic. bibigyan ng mic yan. Hindi na Oras na mahawakan na yung mic, wala nang ibang makakanta, magko-concert na yun. Si Sir Rex kanina, iba yung kwento mo eh. Sir Rex, may kinuwento ka kanina, medyo hindi GP Nung dinala mo siya sa mga club ba o Nga masyado ng seryoso. Parang meron namang comedy, pakino. kaya mo kinuwento yon. So ikaw ang nagturo ng first experience ni Na hindi naman santo si Ricky. May pagka-naughty rin. Discreet lang. Discreet lang. Pero si Ricky is he's a very light-hearted person. Siya lang yung isa sa mga taong nakilala kang hindi pikon. Kasi grabe rin yung biruan namin sa kanya. Masayahin Grabe, siya, di sobra. ba? Wala kang marinig. Walang masamang tinapay. Walang masamang ginapay. Wala kang marinig na siniraan na tao. Wala talaga. Walang negativity sa katawan. Kaya very admirable yung personality niya. yon? When was the last time nakita po kayo? Sa video call. So, pinatawa ko ng pinatawa na sabi ko, diba, ngayon, wala na kaming pipigilan na humawak ng mic. Ikaw na lang. Dahil hindi na siya makapagsilip. Senya. Sa hospital siya that time. Ha? Nasa hospital po siya Nasa that time. hospital. Pero labas na ng ICU. Mga kailan po ito? January? Hindi. Ito lang, March. Ako rin, nadalaw ko siya sa hospital. Mga 2 weeks before siya umuwi. Dinalaw ko siya siguro mga 4 na oras na ako kasama niya. Sa hospital ba siya namatay? Sa bahay? Sa bahay. Hindi. Inuwi na siya. Pero, inatake siya doon sa bahay. Pagdating sa hospital, yun. Hindi na nakalabas. Kasi, yun nga, nagkausap pa kami, video call, nasa hospital siya, lalabas na siya, sabi niya, lalabas na siya parang after 2 days. After Holy Week siya nakauwi. Yun yung time na nag-usap tayo, di ba? Yeah. Tinawagan kita nung nalaman. Yun yung una. Nakausap ko siya ulit. So inatake po pala siya. Oo. Hindi because of cancer. Okay, cancer, bale. May cancer na siya. Actually, home care na lang sa Oo. pero, doon na siya kasi, gano'n naman ang di ba? Komplikasyon. Ano niya, namaga yung lymph node niya. So, dinala siya sa hospital. Nung pagdala sa hospital, tuloy-tuloy na yun. Yung mga idol natin. Alam mo, si Ricky, mahal at magkakilala kami, wala pa kaming mga asawa. At kanina, sinabi ni Pastor Bobby na yung kasalanan daw ay pinatawad na during that yung service na ginawa niya. So naalala ko tuloy yung mga kasalanan ni Ricky na ako ang nagpasok sa kanya dun sa kasalanan niya. Dahil bata pa si Ricky, wala pa siya sa pelikula, ako nagsisimula na at kapitbahay kami sa film. At siyempre, kabataan,
meron akong chicks, eh, wala nang sinasabi ni Ricky, pwede ba manuhod? So, siyempre, feeling ko naman parang macho-macho natin, parang, yeah, tuturo kita. So, ang problema, habang may nangyayari dun sa loob ng room, may usapan kami, pag nakasindi na yung ilaw na kulang, ibig sabihin, pwede ka na, naglagay siya ng hagdanan dun sa bintana eh. Ang problema, ang ingay niya, habang, siyempre yung babae, parang, ano ba yan? Then, ano doon? At, ang nangyari nga, mas nauna pa si Ricky kaysa sa atin. At, yun, naglalaro kami ng basketball sa field ng tennis. At sinasama ko siya kung saan-saan. At minsan, sinama ko siya sa Rojas Boulevard. Doon sa Dewey Boulevard. Hindi, Rojas na. Yung panahon ni Pico, Dewey Boulevard. Dahil yung panahon namin ni Ricky, okay, anyway, magkatabi kami, sabi ni Ricky, binigyan ko siya ng chick. Meron din akong table. Sabi ni Ricky, ano ka, Rico? Sabi mo, siyempre mga basic, pangalan mo, alam ba ng mga parents mo na nagtatrabaho na dito? Tapos, na-board na si Ricky at sabi sa ano ba gagawin ko? Hawakan mo yung suso. Hawakan na. Ano ba? Katabi, ang galang sila eh. Ang galang na. Ang galang na. Anyway, basta, na-introduce ko siya dun sa mundo na yun. Kaya, yung naughtiness ni Ricky, galing sa akin at sa mga kaibigan na nakatulad ni Pero. Pero tinulong naman ni Jesus na niya na kailangan bago magkukuha ng mga